Bakit Honda Winner X 150 standard yung kukunin yung motor? Yan, minimum down payment 10,000. Nagpa-compute din tayo ng 20,000, 30,000 at 50,000 na down payment kung sakaling mas malaki po yung down payment nyo. What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Balita ko, meron na po sila ditong Honda Winner X 150, yung standard version. Marami po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Ito po yung Winner X 150. Alamin din po natin yung installment nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa Duwixam Incorporated. Start tayo sa minimum down payment nila na 10,000, 20,000 na down payment, 30,000 at 50,000 para may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. Pagdating po dito sa looks niya, ito po yung pinaka-muscular, sporty underbone para sa akin. 150cc underbone. Ang lupit po talaga ng datingan nito. Ang angas ng head nito mga idol. Ayan po. Meron po sa ditong butas na parang Optimus Prime. Yung visor niya, naka-dark smoke, combination ng glossy plastic at dito naman yung matte black. So dito po napakatulis niya, may mga 40 pa siya dito. So ito naman yung daytime running lights niya. Meron pa sa ditong kilay-kilay mga idol. So dito naman matte black, dito naman nakalagay yung Honda na sticker. Ang kulay po pala nito, glossy red, combination ng glossy black naman dito sa side niya. Wala na po kayo dito makikita ang halogen bulb. Mapa headlight, daytime running lights, lahat po ito naka-LED na. Ito naman po yung signal light niya mga idol. Naka-usli po siya dito sa bandang baba. Pero maganda po dito, naka-LED na rin po ito. Grabe ang angas talaga ng datingan niya. Naman yung front suspension niya, napakalaki niya po mga idol. Kahit po naka-telescopic to, pero napakalaki po ng suspension niya. Pagdating naman sa front fender, in matte black naman dito. Medyo ay kahabaan din yung back fender niya dito. Na rin ang pagkaka-design mga idol. Tapos napakahaba dito. Ito po ay standard version, so hindi po ito naka-ABS. So ito naman po yung braking system niya. Maganda po dito kasi naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper naman po yung braking system niya sa harapan. So ito naman po yung design ng gulong niya sa harapan, naka-street tire, and then naka-tubeless na rin po ito. So ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 90 by 80, 17 inches naman po yung laki ng mags niya. Kulay naman po nito ay matte black. Pagdating naman po sa makina nito, 150cc, naka 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cooled. Napakaganda kasi liquid cooled na po ito. So hindi talaga mag-overheat yung makina natin. So naka 6-speed rin po ito and then naka assist and slipper clutch. So napaka-smooth po nito i-downshift. So ito naman yung makikita natin dito sa side niya. Kulay po pala nito ay glossy black, combination ng decals na kulay red. Kulay red naman itong parang bilipan niya dito. Dito naman Winner X nung nakalagay dito. Meron sa ditong malaking butas para sa aerodynamics, labasan ng hangin mga idol. Dating naman po sa tail light saka brake light na ito, mapapansin nyo po pag tiningnan natin sa side, grabe napakatulis po talaga. Tapos ito naman po yung grab bar niya. Magkahiwalay po siya. Parang sungay dito sa likod. Maganda po dito, naka-LED na rin po yung tail light saka brake light niya. So ito po yung design niya. Ito naman po yung signal light niya sa likuran. Parehas po sa Honda Click. Naka-LED na rin po ito. Ito naman po yung back fender niya. Meron po siyang design dito. So dito po kasi yung ilaw. Ilaw ng ating plate number. Dito po nakalagay. Ito naman po yung back fender niya, napakalapad. Yan, napakalaki rin po ng space niya dito. So hindi talaga mag-aabot yung back fender dito sa pinakagulong niya dito sa likuran. Naman po yung brake pedal niya, maganda po dito kasi manipis po siya. Ito naman po yung footrest niya, natitiklop din po siya. Footrest ng ating back ride. Naman po yung muffler niya, grabe, sobrang laki. Bagay na bagay talaga sa katawan niya. Saka hindi siya masyadong mahaba, maiksi lang po siya. Pagdating naman po sa braking system nito sa likuran, naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po yan. Ito naman po yung design ng disc niya, naka-wavy rin po yung design niya. Grabe, napakasolid din ng ano niya, ng swing arm. So ito naman po yung adjuster ng ating swing arm. Napakasolid na po mga idol.
Paras na po sa CBR 150R. Sa suspension naman po nito sa likuran, naka-monoshock po ito. Napaka-smooth po niyan. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likuran ay 120 by 70. 17 inches din po yung laki ng mags niya. Naka-street tire, naka-tubeless po ito. Ito naman tayo sa handlebar niya. High beam, low beam na switch. At meron po sa dito ang passing light. Ayan o, pass light. Horn, tapos turn signal light. Sa right side naman po, nandito po yung electric start niya. So, wala na rin po pala itong kickstart. Ayan, wala na po sang kickstart. So, ito naman po yung instrument panel gauge niya. Maganda po dito kasi naka-fully digital na rin po ito. Napaka-detalyado na rin po ito. Parehas po sa CBR 150R, yung design niya. Naka-glossy black naman po siya dito. Dito naman po yung emblem ng Honda. Maganda dito sa Winner X 150 na standard kasi naka-keyless na po siya. Yan o. Keyless na po yan. Tapos dito na rin po tayo nagbubukas ng ating upuan. Sa left side, pwede po kayo dito maglagay ng power outlet. Naka-ready naman po siya. Pwede kayo dito maglagay ng step grill. Lapad ah. So kung magpapagas tayo, pindutin lang natin tong seat. Yan, buksan natin. Yun. So dito po yung gas tank niya. Meron din po sa dito lagayan ng ating tools. Pwedeng lagayan ng basahan dito. Maganda po sa motor na to kasi kahit mabaha, okay na okay kasi nandito yung air filter niya. Proven and tested ko na yan doon sa Supra GTR ko. Kahit hanggang dito yung tubig, hanggang tuhod, okay na okay pa rin. Ganda rin ang design ng upuan niya. Dito, naka-matte black. Tapos dito, ang ganda ng pagkaka-design. Naka-two-tone po ito. So, dumako naman po tayo sa price, saka installment update nila dito. Winner X 150 standard version. Ang cash price po nila dito ay 122,000. Ayan po, 122,000 po yung spot cash nila dito. Pagdating naman sa installment, minimum down payment 10,000. Yan, minimum down payment 10,000. So nagpa-compute din tayo ng 20,000, 30,000 at 50,000 na down payment kung sakaling mas malaki po yung down payment nyo. So ito po yung minimum down payment niya, 10,000 pesos. Diretso na po tayo sa 1 year. So ito yung 3 months, 6 months, 1 year ay 11,695. Sa 1 year po yan. Ito naman po yung sa 18 months niya, 8,528. Sa 24 months, 2 years ay 6,945. Sa 30 months, 5,995. Sa 3 years, 36 months ay 5,362. Rebates pa po yan ng 200 pesos. So ito mga 5,162 na lang to kung maaga po tayo magbayad. Sa 20,000 na down payment naman nito, kung sakaling mas malaki yung down payment nyo, 20,000 na down payment, ang 1 year nyo na lang po nito, ayan, 12 months, ay 10,687. Ayan po, 18 months, 7,798. Sa 2 years, 24 months, ay 6,353. Sa 30 months, 5,487. Ayan po mga idolo. Dito po sa 36 months, sa 3 years ay 4,909. Rebates pa yan ng 200 pesos lahat. So sa 30,000 na down payment, ayan po. Ito po yung computation nila dito sa Duwik Sam Incorporated. 30,000 na down payment. Ang 1 year nyo na lang po nito ay 9,678. Sa 2 years, 24 months ay 5,762. Sa 36 months, ito po, 4,456. Rebates pa yan ng 200 pesos. Kung sakaling mas malaki pa yung ida-down yung mga idol, mas malaki yung naipon nyo, ito 50,000. Ang 50,000 nyo sa 1 year nito ay 7,662. Sa 2 years naman po nito ay 4,578. Yan po, 4,578. Sa 3 years, 36 months, ito po 36 months, sa 50,000 ay 3,551. So, rebates pa yan ng 200 pesos mga idol. So, ito mga 3,351 na lang to kapag maaga po tayo magbayad. Kasi may rebates pa man na 200 pesos. Dito kasi sa provincial, mga freebies nito, marami po silang freebies. Free helmet, jersey, tipel insurance, at 3 years LTO registration. So, free na po ang registration dito sa kanila. 3 years po yan mga idol. Sa down payment nyo, 10,000 lang talaga. Free na po yung registration yan. Tipel insurance, free na po yan. Bakit Honda Winner X 150 standard yung kukunin yung motor? Mas mura po ito compared doon sa premium tapos sa racing version. Itong standard version ni Winner X.
So, napakalupit po ng pormahan niya kasi. Ayan. Muscular, sporty, underbone para sa akin itong motor na to. Tapos itong mga headlight niya, tail light, brake light, lahat na po yan naka-LED. Sa braking system naman po, parehas po sila naka-hydraulic disc brake, mapaharapan, tapos sa likuran. Ayan, naka-hydraulic disc brake na po yan lahat. Maganda pa dyan yung makina po nito. Dual overhead cam, 4-stroke, 4-valve, 150cc, assist and sleeper clutch. So naka 6-speed po ito. Napakalupit po nito mga idol. Napakatipid po nito sa gas kasi fuel injection na po ito. So lahat po ng gulong nito ay tubeless. Tapos agaw pansin po kayo sa kalsada kasi kayo pa lang mayroong Winner X talaga. Napakalupit po nito. Napakalaki niya po kasi sa 150cc na underbone. Pagdating sa handling, napakadali lang po nito i-maneuver. Napaka-comfortable dalhin. Mataas po kasi yung handlebar niya kaya madali lang talaga i-maneuver tapos napaka-comfortable. Sa instrument panel gauge naman, napaka-detalyado, naka-fully digital na rin po ito. Maganda pa dyan, naka-keyless po ito. Kahit standard version po ito, naka-keyless po ito. So basta Honda naman, matipid po yan sa gas. Maasahan yung makina. Ayun mga idol, kung naghanap kayo ng motor na to, available po dito sa Duwixam Incorporated. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Meron po tayo dito Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. So dito lang po yan sa Duwixam Incorporated mga idol. So hanggang dito lang po muna ating video ngayon. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog, PCO.